makagawa lang kahit konti. Naghahanap lamang kung paano makakaiwas sa utos. Merong mga ganyan may mga kilala akong ganyan Sige, gagawa tayo doon. Katulad nung naalala ko, hindi ko na pangalanan. Sige, mag-ano tayo, bayanihan. Pero pagdating sa bayanihan, nangyari din po yan sa school namin Pagdating sa bayanihan, siya yung utos ng utos. Tama ba yan? Kailangan natin doon is workforce. Pero pagdating doon sa mismong gawain na, siya na yung tagaturo. Dito, doon. Ilagay mo doon. Siya na yung sinusunod. Siya na yung nag-uutos. Hindi po ganun, mga kapatid. Para ipakita na ikaw ay mas mataas sa iyong kapwa. Dapat, mga kapatid, pag halimbawa, bayanihan, o hindi man bayanihan, gumagawa ng isang bagay, katulad ng pagsisimento dyan, ay lahat, workforce, dyan lahat, buhos. Noong nakita ko yung paggawa dyan, ay talaga kumikilos. Walang nakatayo doon, walang naka-sitting pretty o kaya naka-standing ovation. At minsan, umiiwas po tayo sa mga gawain. Hindi po ganon. Ang tunay na sumusunod ay kung ano mismo yung gawain, nandoon siya. Nakatayo siya doon, gumagawa siya doon at kasama siya sa pagbibuild, sa pagbubuo ng mga gawain. At lahat ng iyon, mga kapatid, ay dahil pinagkaisahan yun at dahil yun ang nais din ng ating Ama. Sama-samang gagawin. Nabuo natin yung ating mga handog kahapon. Napakasaya po. Bilang isang anak ng tipan, hindi niya tinatanong kung gaano kaliit ang maaari kong gawin. Hindi niya tinatanong yun. Gaano kaliit ang aking magagawa? Hindi po ganon. Kundi, paano ko higit na mapaparangalan ang aking hari? Ganon dapat ang pag-iisip. Nasa puso, nasa diwa ng ating sarili, ng ating buhay. Paano ko mahigit pa na mapaparangalan ang hari? Dahil hindi naman yung boss mo ang tumitingin Si Abayahawa ang ating pinaka-boss. Dahil siya nga ang ating hari, hindi ba? Ang pagsunod ay nakikita rin sa ating buhay. Ang pagsunod ay hindi lamang nasa mga salita. Ito ay nakikita una sa tahanan. Yan. Bilang ama, nakikita sa iyo ngayon yung iyong pamumuhay na angkop doon sa sinasabi sa Torah. Sa paggalang sa iyong pamilya, yan. Sa pagiging responsable mong bilang ama, bilang ina, bilang anak, sa pagpapanatili ng kapayapaan doon sa loob ng iyong pamilya. Pero masaklap mang sabihin, mga kapatid, na ang pamilya ngayon na aking nakikita, ako'y talagang observer, mga kapatid. Observer lang talaga ako. Mula nung nagtatrabaho ako sa mga schools, observer ako, ano bang pamumuhay nitong batang ito? Bakit pagdating dito sa bahay, nang buboli ng kapwa niya estudyante? Yun pala, may problema sa kanilang bahay, dinala niya lang doon sa school. Kahit ngayon, mga kapatid, paiba-iba. Dito sa kingdom, napakapalad natin dahil dito lahat ay may paggalang. Mayroong respeto bilang pamilya. Pamilya na tayo dito sa Mount Zion. Of course, pamilya tayong lahat bilang mga treasured possession. Pag nagkikita-kita tayo, lahat tayo mayroong mga responsible. Meron tayong mga paggalang. Meron tayong tinatawag na respeto sa bawat isa. Pero pumunta ka sa isang lugar, halimbawa, Tondo. Halimbawa, saan pa ba? Mga lugar na iba-iba. Tondo, dyan sa Makati, subdivision dyan. Kalimutan ko na yung lugar na yan. Iba-iba ang nature ng tao. Sa mga subdivision naman pala, pag nasa subdivision ka, walang pakialaman yan.
May mga boundary yan. Oops, bawal ka dito. Aso mo po, kinain yung ano. Ang daming bawal dyan sa mga subdivision. Pero sa Tondo, pumunta ka doon. Nakaw. Hindi ko naman nilalahat. Pero namang mababait talaga ng mga ano sa... May mga kapatid din tayo dyan sa Tondo. Kaya lang, iba talagang environment nila. Andyan yung may almusal dyan, puro, ano tawag dyan, yung murahan. Tanghalian, mura dito, mura doon. Hapunan, mura doon, mura dito. Ang mga anak, tatay, parehong pagmumura ang kanilang mga nakakalabas sa kanilang mga bunganga. So napakahirap po ng ganun. Kang makikita mo ang iba't ibang klaseng pamumuhay. Kaya doon ko nasabi na mabuti na lang at wala ako dito dahil pag nandun ako baka katulad din nila ako. Malaki ang impluensya ng iyong environment. So, saan po nakikita sa tahanan? Kailangang maging nasusunod pa rin ang kautusan ng ating alahaya doon sa ating tahanan. Saan pa? Sa ating mga hanap buhay. Sa pagiging tapat kahit walang nakakakita. Di ba? Sa paggawa ng may integridad. Ano po, dito sa atin mas swerte talaga tayo dahil meron tayong mga free will lahat eh. Sige, magtrabaho ka ayon sa iyong kalooban. Kung ano yung pinagagawa, gawin lang natin nang may kusang bukal sa ating puso. Nagagawa po natin yun. So, mga kapatid, pagpapatuloy sa hanap buhay, ganun po. Meron kang integridad na kahit tanungin ka sa huling pagkahapon, tanungin ka kung ano yung nagawa mo. Aba, meron akong accomplishment. Hindi lang ako nakaupo dyan, kundi meron talaga akong accomplishment. Gumagawa tayo kahit sa ating pakikipagkapwa, sa pagiging makatarungan at bahabagin sa ating kapwa. Sa ating pamamahala ng biyaya, dito ako magpo-focus, bigyan ko konti ng din. Meron tayong kanya-kanyang biyaya, depende po sa atin yan. Ang biyaya po na ibinigay sa atin ay depende rin po sa ipinagkaloob sa atin ng ating alahaya. Bilang nabigyan ng biyaya, ay sa pagkilala na ang lahat ito ay nagmumula sa ating Haring Abayahawa. Yun kung kinikilala natin. Kaya sa ating pamamahala ng biyaya, kailangan din po nating dapat i-manage natin yun. Pag ma-manage natin yun dahil meron din siyang kautusan tungkol sa mga biyayang natatanggap natin. Kung anong meron ka dyan, anuhin mo, kailangan mong pamahalaan. I-manage mo ngayon yung iyong biyaya na natanggap. Ano ba ang mga biyayang yan? Kinikilala natin na talagang lahat ay prinubide dyan ng ating abayahawa. Yung mga biyaya nandyan nga sa kamay mo. Ngayon, paano mo bibigay ngayon yung para sa kanya? Paano mo ibibigay naman yung para sa handog at para doon sa iyong ikapo, sa iyong mga sharing? Kaya tayo pa rin ang magmamanage niyan. Tayo ang mamamahala. Ngayon, sa makabagong panahon natin mga kapatid, maraming tao ang nagsasabing, susundin ko lamang ang gusto ng puso ko. Yan, maraming taong ganyan mga kapatid ko. Yung ano yung kanilang gusto, yun ang masusunod. Kaya diyan nagkatambling-tambling mga tao ngayon. Dahil sa problema ng ating bayan ngayon. Bukod dyan sa early pregnancy. Hindi ba? Dahil sa early pregnancy, yan ay sinusunod kasi nila kung sino yung kanilang gusto daw ng kanilang puso dahil umibig sila. Umibig yung kanilang tarantadong puso. Kasi sinusunod nila eh. Nagkakras lang, pag-ibig agad yun. So ibinigay ka agad si bataan. Anong nangyari? Nabuntis. At nangyari nga, tuloy-tuloy na. Pagkatapos, away na ng away, nagkahiwalay. Wala na. So, kaya may mga batang kawawa ngayon. Yung mga batang walang ama, walang ina, o kaya naiwan na lang sa lolo.
So sa pagsunod lamang ng ating puso, mga kapatid, nagkatambling-tambling na. Ngunit ano ang sinasabi? Hindi lahat ng nais ng puso ay nagdadala sa buhay at katuwiran. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang ating puso lang ang ating sinusunod at hindi naaayon dun sa buhay at katuwiran ng ating alahaya, ay hindi rin maganda. Kaya kailangan ng tao ng pamantayang higit sa sariling damdamin. Ang salita ay kautusan ng hari, ang nagsisilbing gabay upang tayo ay hindi maligaw. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang paggawa ng anumang gusto natin. Ang tunay na kalayaan ay ang pagkakaroon ng kakayahang piliin ang katotohanan at piliin ang tama. Ang tanong, tama ba ang sinasabi sa Torah para sa atin, sa tao? Tama ba ang sinasabi sa Torah o totoo ba ang sinasabi sa Torah na kapag hindi mo sundin ang kanyang kautusan, ikaw ay magkaroon ng curse o ano tawag dyan? Sumpa. Pero kung susundin mo ang kanyang kautusan, ikaw ay magkakaroon ng blessing, pagpapala, biyaya. So, nasa sa inyo po ang pagsunod, mga kapatid. Kailangan lamang na piliin natin ang katotohanan at ang tama. Ito na tayo sa handog at ikapo. Ang handog at ikapo ay bahagi ng pagkilala sa ating hari. Sa Pilipinas nga, napakasakit eh. May taxes ka. Hindi mo alam kung saan pumupunta. Mabuti na lang at ngayon nagkabuking-bukingan na sila. Galing pala sa mga taxes natin. Galing pala sa mga ano-anong mga buwis yan. Ikaw, bumibili ka lang ng noodles o kaya ng kung anong binili mo sa Tiangge. Yun pala, may tax na yun. Hindi mo alam saan pumupunta yun. Pala binubulsa lang ng mga ilang tao. Dito sa atin, mga kapatid, ang handog natin para kay Aba, ang ikapo natin para mismo kay Aba din, para sa kanyang hayakal, para sa mga tao sa hayakal, para sa mga Levites, para sa mga gawain, mga kinakain natin dito sa hayakal o dito sa kingdom. Mga kapatid ko sa Zoom, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa ibang bansa, ito po ay talagang kautusan na kailangan magkaroon tayo ng handog at kailangan magkaroon din tayo ng mga ikapo, tithes natin, para po sa kanyang kaharian. Ayan. Bilang pinagmumulan ng lahat ng biyaya, kinikilala natin ngayon ang handog at ikapo ay galing din yan lahat para kay Aba Yahawa. Napakaliit nga eh, kunti lang eh. Ewan ko kung sinusunod ba talaga natin yan, ang handog at ikapo na yan. Itong mga biyayang ito na ating natatanggap, mga kapatid, ay nagmumula pa rin yan sa ating alahaya. Ngunit ang pinakamahalagang tanong ngayon ay, ang pagbibigay ba natin ay kasama ng pusong masunurin? Sapagkat ang tunay na pagsunod ay hindi lamang nasa ating ibinibigay, ito ay nasa buong buhay na iniaalay sa paglilingkod. Ang kamay na nagbibigay ay dapat sinasabayan ng pusong masunurin. Yan, tingnan niyo po. Lagi niyang sinasabi yung pusong masunurin. Kaya ang hamon natin sa araw na ito, mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. May bahagi ba ang aking buhay na alam kong dapat pang ituwid? Mga kapatid, hindi pa tayo perfect ha. Pero may mga bagay pa na dapat nating ituwid. Pag-uugali ba natin sa ating pamamahay? Kailangan pa bang matuwid yun? Yung pamumuhay natin sa pakikipagkapwa, sa ating mga trabaho, nagawa na ba natin? Holy rest my soul will seek, from sunset's glow to rising light. I stay with you through